Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Let's read the diary entry number 1153, June 23, 1937. As I was praying before the most blessed sacrament, my physical sufferings ceased suddenly, and I heard this voice in my soul. You see, I can give you everything in one moment. I am not constrained by any law. Habang nagdarasal ako sa harap ng pinakabanal na sakramento, ang aking pisikal na mga paghihirap ay biglang nawala. At narinig ko ang tinig na ito sa aking kaluluwa. Kita mo, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat sa isang sandali. Hindi ako nahahadlangan ng anumang batas. Without Faustina asking for healing, she was healed by Jesus. Hindi, there was only one instance, as far as I can remember, no, yung talagang diretsong hiniling ni Faustina ang kanyang kagalingan. And this was when she made the prayer, yung let your pure and healthy blood circulate in my entire organism. Yun, no, yung healing prayer ni Faustina. Yun lang yung natatandaan ko na talagang diretso sinabi ni Faustina for healing. Kasi talagang ang tindi-tindi siguro nung nararamdaman niya noon. But she would always offer her sufferings, her disease, her illness to the souls, for the souls. Pinagkakaisa niyan sa paghihirap ng ating Panginoon. So sa kanya nga yung yung uniting her sufferings to the sufferings of Christ. Alam niya ang nun, no, ibig sabihin nun. Kung ano ang ibig sabihin ng ipagkaisa ang iyong paghihirap sa paghihirap ng ating Panginoon, because this would result in the healing and the saving of many souls. Kaya parang pagsasakripisyo ni Jesus, ang kanyang pagpapakasakit ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So kahit papaano, tayong mga nilalang kapag ipinagkakaisa natin ating paghihirap sa kanyang paghihirap, nakakatulong din tayo doon because the salvation process is a work in progress. It did not end during the Passion of Christ. Why? Because the sufferings of Christ continues. Nagpapatuloy. It was a story. It is a story and will always be a story hanggat ang mundo ay nasa ganitong kalagayan. So, ibig sasabihin ba nun, hindi nagtagumpay si Jesus? Nagtagumpay si Jesus. Kaya lang, ang tao ay patuloy na naglalakbay para sa sariling tagumpay. Tayo ay iniligtas niya, but that salvation is for us to take, to accept, to receive. Kasi kung tatanggihan mo yung salvation process na yun, you will have all of us, kung hindi natin tatanggapin yun, ay di, at some point, we really have to have justice, to be cleansed, to be purified. Hindi pwedeng hindi because we need to go back to our Creator at hindi tayo pwedeng bumalik nang hindi tayo malinis. So, may salvation process habang nandito tayo sa mundo at ito ay magpapatuloy hanggang sa kabila kung hindi natin ito mahuhustuhan. Yung accountability kung hindi tayo mag-zero balance.
So, kung hindi tayo mag-zero balance here on Earth, we will have to do that somewhere else. Ngayon, going back to the sufferings of Faustina, in this entry, she did not ask for healing. Bakit siya pinagkalooban ng kagalingan ng Panginoon? But this is not permanent healing. Kasi ito na yung kinamatay niya, yung kanyang sakit. Yung sinasabi lang sa kanya ni Jesus, you see, I can give you everything in one moment. Sa isang iglap, kaya kong bigay sa'yo. At hindi siya nahadlangan ng kahit anong batas. Na halimbawa, pag sinabi ng doktor sa atin, ano, we have doctors listening right now. Pag sinabi ng doktor sa atin na, kailangan ho gawin niyo to kasi pag hindi niyo to ginawa, lalala ho ang inyong sakit. May certain truth about it. Pero ang sinasabi naman ni Jesus, sa akin wala yung mga yan. Kahit ano yan. Kapag kalooban ko na gumaling ka, gagaling ka. Kaya may mga miracle healing. Biglang-bigla nawawala yung cancer cells. No? May mga ganon, yung mga saints, 'di ba? The final test for a soul to be declared a saint is for a miraculous healing. Yun yung isang ano no, napakahirap na ano, test kailangan mong patunayan. Kaya ang kagalingan ay isang bagay na hindi hindi na hahadlangan. No? Of course, healing lang ito ng physical body, no? Marami pang mga bagay, no? Mga graces na tatanggap natin. Very miraculous in the sense because miracles happen every day by the way, no? Hindi yan extraordinary lang. So miracles happen every day. The way we breathe every day, it's a miracle, no? How God has formed our body. You will be amazed, no? Kapag pinag-aralan mo scientifically kung paano gumagana ang bawat bahagi, organ, or cells of the body, you will be amazed. Paano nangyayari yun? Ano? Paano ang isang lumikha nito ay nagawa yun? At maging ang tao ay hindi pa nito kayang unawain ang buong sistema ng ating pagkatao. The physical body, I mean. Marami pang hindi na nade-decode na mga DNA, no? Ano ang nasa likod nito? Ang dami, no? Hindi pa yan na-explore ng tao. Hindi pa yan tuluyan ng unawaan. Napakahaba pa ng paglalakbay natin. And so, ang sinasabi again ni Jesus, kapag hininais ko, kapag kalooban niya, of course, siya yung magsasabi kung nararapat o hindi, no? Kayang gawin. Ito, hindi nga to hiniling na Faustina. What more if we ask for our healing? Yung sa story sa Bible, di ba? Yung isang babae na kinukulit yung judge na hanggang pinagbigyan na lang siya ng hukom kasi nga ang kulit-kulit. So we also need to be persistent. Kailangan makulit din tayo. Kailangan consistent din tayo. Lord, ganito, ganyan, ganito. Hindi yung one time. Kasi nga, may mga panahon pagkakataon na hindi pa niya kalooban, hindi pa niya nakikita na karapat-dapat. Kaya patuloy ka lang, humiling. Maaring bukas makalawa, no? Maaring after 1 year, maaring after several years. Tsaka lang niya ibigay. Dahil siya lang naman nakakaalam kung kailan ito nararapat ibigay. But then, ang mahalaga, may consistency tayo. Pero yun nga, no? Alam ng Diyos ang ating saloobin. Such that, kahit hindi mo yan sabihin sa kanya, alam niya. Alam niya ang nasa ilalim ng ating puso, kaibuturan ng ating puso, anong ang kailangan natin, anong ninanais natin.
Kaya kahit hindi mo hilingin, binibigay sa atin ng Panginoon, di ba? Yung paghinga araw-araw, hindi naman natin yan hinihiling sa Panginoon. But every day we receive the grace of life. May mga bagay na automatic na lang, autopilot. Kasi nakaprogram na sa Panginoon, eto ang mangyayari sa iyo sa ganitong panahon, ganyan. Pero kailangan pa nga rin natin na humiling, ask and you shall receive. Mahalaga pa rin yung hihilingin mo. And mahalaga din yung specific ang hinihiling, hindi broad. Although again, sinasabi ko nga na kahit di mo nga sabihin ng ano, diretsahan, alam ng Panginoon yan. So, when we do, halimbawa, when we do many good things, automatic naman yan, rewarded tayo. Always and everywhere, everything comes back to us. Kahit hindi mo na yan hilingin sapagkat automatic yon. It is already programmed in the universe. Whatever you do comes back to you. Okay, so you do something good, it would come back to you. You do something bad, it would also come back to you. Dahil yun ang nagkikreate ng balance. Kapag walang balance, ay paano na ang mundo? Di ang mundo titiwarik. Di ang mundo ay hindi mo na alam, no? Ang tubig ay habang umiikot ang mundo, imagine niyo ang tubig o paano yun habang gumawa ka ng ano, no? Ng gumawa ka ng isang tabo ng tubig, paikutin mo, ano ang mangyayari sa tubig, di ba? Nawawasiwas. So, ganun din, kung walang balanse ang mundo, ganun din ang mangyayari sa tubig, sa lupa, sa nature. That is why it is already programmed, nakaprograma na yan ang ginawa ng Diyos. That there should be balance, otherwise, we will not exist. Wala na ang mundo. Gunaw na gunaw na. Again, whatever we do, it comes back to us. Ito, hindi naman to hiniling ni Faustina, but it was given to her kasi she already has the merits. No? Ang dami na niya nagawang mabuti. Bumabalik sa kanya yan in many, many forms. No? At isa to yung kagalingan that even if she did not wish, even if she did not pray for this, even if she did not ask for this from the Lord, binibigay sapagkat may merit na siya. So again, when we do many good things, kahit hindi ka na manalangin na o humiling sa Panginoon ng mga bagay-bagay, ibinibigay na lang niya yan at dumarating na lang yan. At kung gumagawa naman tayo ng hindi mabuti, huwag tayong magtaka kung bakit ang buhay natin ay napakahirap. Sapagkat ang paggawa ng kabutihan ay isa ring bagay na kailangan mong i-program sa isip mo. Kapag sanay ka na magtaray, mang-away, sanay kang manggulo, ay ganon din ang magiging buhay mo. Again, napakahalaga ng pagtatanim. We need to plant seeds, many, many seeds. Sapagkat sa panahon na ito'y lumaki, aabutin natin ang panahon ng tag-ani. We will harvest what we reap.